Which sentence is grammatically incorrect? A. I have watched it the other day. B. The students had gathered at the quadrangle with their placard when the principal entered. C. By the time he graduated, his parents will already have left for New Zealand. Or D. He lived in his ancestral home in the countryside during his last year. Ayan, sabi ni Sir Roland, how to enroll po, ma'am. Just simply message our review center po. Ngayon, i-message nyo na kasi we are offering discounts. Baka mahuli kayo. Kumain ka na po, ma'am. Hindi po kasama yan sa tanungan natin for tonight. Anong kain po muna? Ano, kakain, magre-review? I think letter C. Sabi din ni Sir Raycan, how to enroll. Again po, to enroll, just simply message our official Facebook page. Ngayon na po. Magkano po yung bayad? Oh, yung sasagot din po sa amin yan, yung official Facebook page namin. Kaya i-message nyo na ngayon na. Pag pinagpabukas nyo yun, magtatampo ko. Charot. Okay, I can see a lot of letter C. Let's see nga. Sabi kasi, di ba sa sentence, we have the so-called verbs. When we say verbs, ito yung mga action words. Lahat ng actions. For example, clap. It is an action. Ano pa? Slap. May movement. It is an action. So, yun yung tinatawag natin na verb. Ngayon, pag daw gumamit tayo ng verb sa sentence, dapat consistent. O, di ba? Sana all consistent. Yung simula, una hanggang dulo, ganon. So, for example, present tense sa unang part ng sentence, dapat hanggang dulo present tense. Pagka future tense sa unang part ng sentence, hanggang dulo future tense. Pag sa unang part ng sentence, past tense, hanggang dulo past tense. O, tingnan natin. Sa letter A, ano yung verb sa letter A? Sagot po kayo, ano yung verb sa letter A? Sa letter A, ano po yung verb? Naghihintay po ako. Lagi nyo na lang ako pinag-iintay, ha? Ano po yung verb sa letter A? Ay, sa letter, tama. Ano yung verb sa letter A? Late ba ako? Late ba yung comment ko o ayaw nyo talagang pansinin yung tanong ko? Ano po yung verb sa letter A? Letter A pa lang tayo. Para po mas maintindihan nyo kasi di naman natin sure kung ito talaga ilalabas sa exam. So para mas maintindihan nyo, dapat alam nyo yung process paano siya sagutin. Kaya sabayan nyo po ako. Ayan. Thank you, ma'am. Is that ma'am? Thank you, ma'am Harid. So, watch po yung verb. May iba pa bang verb sa letter A? Wala na. So, automatically, dahil watch siya, at ang sabi dito, the other day, nung nakaraang araw pa. So, nangyari na. So, tama lang na past tense. O, letter B, ano po yung verb sa letter B? Or verbs sa letter B? Ano yung verbs sa letter B? Dalawa yung sa letter B. Baka kami ang late. Late po yung comment section ko. Okay. Sige, maghihintay na lang ako. Sanay naman ako doon. Ano po yung verb sa letter B? Okay, so we have had, gathered, at entered. So consistent. Pareho silang nasa past. Pag kasi nasa past na, past lang. Tama din letter B. Sa letter C, ano po yung verb sa letter C? Ano po yung verb sa letter C? Okay. Ang dami nating viewers tonight. We have 1.5. 1,500. Ayan, graduated daw. Ano pa? Aside from graduated, meron pa. Ano pa yung verbs? Graduated and what else? Letter C. Graduated and correct. We have will already have left. Pareho bang past? Sige nga, pending muna natin. Letter D, ano yung verb sa letter D? Sa letter D, ano yung verb?
Okay, correct. We have lived. Kailan daw siya umalis? Last year. So, nangyari na ulit, tapos na. So, tama din yung letter D. So, the answer is letter C. Bakit po mali yung letter C? Kasi, if you would notice, sabi dito, by the time he graduated, past tense siya. And biglang naging future, nagkaroon ng will. So, how can we make this correct? We can make this correct by making it also in the past. By the time he graduated, his parents have already left for New Zealand. New Zealand. Na nung nakagraduate na siya, sa oras na gumraduate siya, nakaalis na din yung parents niya. Again, tatype ko nga. Paano to magiging correct? By the time he graduated, his parents have already left for New Zealand. Okay? Ayan. Sige na, okay na po. Thank you po for the compliment. Para po sa inyo, kaya ginagalingan namin because we want the best for you. So, if you would like to review with us, don't hesitate, paki-message na po yung aming official Facebook page, okay? Mas marami pa po kaming i-share sa inyo na information. Hindi lang po ako yung magaling mag-explain. Lahat po kami dito. We try our best to explain it clearly every concepts. Because we are with you in your review. Because we review with a great vision. Okay?